Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli. Dito po sa Tambayan Makabayan, sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Umpisa na po natin mga kababayan. Komentuhan po natin, ito pong si Mayor Magalong mga tambay. Nung una po, ito ay binubunyag niya po ang mga korupsyon sa ating bansa, hindi po ba? Talagang lumalaban po siya sa korupsyon. Pero pagdating naman po sa issue na siya po ay sinama po siya ng matandang tulpo. Yung matandang tulpo, yung kuya po nila, di po ba? Ano po ba pangalan ng matandang tulpo? Simon Tulpo. Simon Tulpo po, hindi po siya politiko, isa po siyang journalist mga tambay. Yung po kay Mayor Magalong, ang destabilisasyon o destabilization ay hindi raw po ito makakatulong sa bansa. Ang tanong po ni Kamanong, ano po ang makakatulong sa bansa? Yung pagnanakaw, sobrang pamumulitika, at napakaraming paglabag sa umano sa batas, bend the law, break the law, justice erase umano. Yan po ba ang makakatulong sa bansang Pilipinas? Ibaon sa utang ang mga Pilipino at puro korupsyon at mismo sa bibig ninyo ang nanggaling na isang damo ka lang korap pero hindi makakatulong na ang gobyerno ay mapalitan at lagyan ng matinong politiko na hindi korap. Mas okay sa inyo ang ganitong klaseng gobyerno pala. At syempre, pinangalanan po yan ni Montulpo mga tambay at pati po ang Vice President. Pakinggan po natin ang pahayag ni Magalong mga tambay, ni Mayor Magalong na bigla pong nawala ang kanyang paninindigan at yung nakikita niyang korupsyon mga kabayan sa gobyerno ay okay lang po sa kanya na magtuloy-tuloy. Basta ang gobyerno po ay sila pa rin yata mga kababayan. Ito, pakinggan po natin si Mayor Magalong. Si retired broadcaster po Ramon Tulfo has alleged that several prominent individuals are behind a supposed effort to destabilize the current administration. And dinabas niya po yung listahan, pero nandun po kayo sa listahan among other prominent personalities like sila former Executive Secretary Vic Rodriguez, former Secretary Mike Defensor, Chavit Singson, Senator Rodante Marcoleta, Colonel La Chica at Ferdy Topacio, among others. At ang alleged possible financiers are Vice President Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte at Chavit Singson. Pero yung pangalan nyo lang po yung may nakalagay na for confirmation. But what is your comment about this? Thank you very much, Attorney Karen, at na-raise mo yung issue na yan. Ako nga, natutuwa nga ako dyan sa kwan na yan, lalagay nila yung pangalan ko pati lalagyan pa nila ng for confirmation. Pero ang intention dyan, ilagay talaga yung pangalan ko. Alam mo, Attorney, I've been there. And I know how it is to coordinate, how to conduct all this destabilization because we did it in 2006. Napakahirap yan. Hindi basta-basta ginagawa yan ng nagsusulatan o kaya nag-i-email o yan nagte-text yan. Talagang kailangan na series of preparations yan, matindi yan. And I've never been involved in that since the time na natapos yung 2006 na nakulong kami. I promise not to get involved in that. Kaya sa akin sa mga speeches ngayon because I am invited to talk at 2 times, 3 times a week, sometimes 4 times a week pa nga lagi kong binabanggit yan that I totally support social activism, especially encouraging young people to join social activism, provided that it is done within the confines of the law. Ang lagi ko nga sinasabi sa kanila huwag niyo akong gayahin. Because it will never help this country, it will never help you as well. Kaya yung ginawa nilabas nila yung pangalan ko na yan, isa lang ang masasabi ko dyan, talagang pawang kasinungalingan. Thank you, Mayor Benji. At palagay niyo po ba, bakit kayo sinama dito? Is it because of 2028? Is it anything to do with possibly you running for a higher position? Or ano kaya po yung naging intention? Ayoko namang maging politiko yung comment ko. Pero the way I see it, it's really a very orchestrated character demolition operation
Dahil nga ito sa aking kampanya laban sa corruption. Kaya I'm pretty sure na so much money are being shelled out para talagang sirain kami rito. Kaya kailangan and to give up the crusade, I abandon the crusade, but we're not going to give up, For the sake of our children, our young children, and for the sake of our country, we are not going to give up. Maski na maski na i-threaten pa nila yung buhay namin, we're not going to give up. Yan po mga tambay, ang pahayag po ni Mayor Magalong na siya po ay nag-resign na sa ICI, pero nakita pa natin yan sa ICI na siya po ay kasama lalo-lalo po sa Davao City. Mga kababayan, siya po ay kontra sa korupsyon, pero napakatagal na po mga tambay ay wala naman po silang tinutumbok na malalaking ulo ng politiko, lalo-lalo po may accountability. Buti pa nga itong mga tao na ito na sinasabi raw po, mga kababayan, na isa rin po itong chismis Chismis lang din po ito mga tambay ni Montulfo para ilagay mo mga pangalan katulad po ng Vice President. Isinama po ni Montulfo yan sa magde-destabilize o destabilisasyon. Ibig mo yun? Grabe po ang itong si Montulfo. Itong mga bagay nito, hindi ito ito pong mga tao na ito po ang nakakita ng nangyayari po sa ating gobyerno. Dahil karamihan po dito ay naging taong gobyerno. At alam po nila ang bansa natin ay papunta na sa basurahan. At binabaon tayo sa sobrang utang na wala naman po pinatutunguhan. Bagsak ang ekonomiya. Hindi po ba? Sa paglilingkod po nila, nung sila po ang naglingkod, ito pong binagoong ang Pilipinas, ano po nangyari sa ating bansa? Hindi po ba? Bagsak ang ekonomiya, kahirapan, lalong naghirap, nagmahalan lalo ang bilihin. Hindi po ba? At sobrang pamumulitika. Wala pong ginawa ang paglilingkod nila na mahigit 3 taon na, mag-4 na taon na next year, ay puro pamumulitika. Di po ba? Hindi naman po pagpapaunlad ng bansa at maraming programa ang ginagawa. Ang ginagawa po, pabagsakin po lahat ang sinasabi pong mga politiko na magki-criticize at nagsasabi na katotohanan, at syempre yung kapangyarihan na gusto nilang manatili sa kanila, kaya pababagsakin nila yung mga politiko na susunod na magiging leader dahil ayaw nilang papasukin o ayaw nilang mapalitan, pababagsakin nila ang mga leader na magiging tinik sa kanilang mga lalamunan. Hindi po ba? Lalo-lalo po pagka ang VP Sara na po ang naging presidente dahil malilintikan na po sila. At ano po ang ipinaglalaban po ni Mayor Magalong? Ito pong gagawin po nila na sarsuela, investigasyon. Aba, pambihira. Magugunaw na ang mundo. Baka hindi pa rin matukoy ni Mayor Magalong ang totoong ulo ng korupsyon. Hindi po ba? Baka wala na sa kapangyarihan si Bongbong Marcos. Hindi pa rin po matukoy ni Mayor Magalong ang totoong leader at pasimuno ng sindikato at malawak ang korupsyon umano na systematic ang ginawa nilang korupsyon. Di ba? Naging sindikato na ang gobyerno sa pagnanakaw umano. Baka hindi pa matumbok ni Mayor Magalong. At itong mga sinasabi mo, itong destabilization na pinangalanan po, lahat po rito ay nakakita po ng sitwasyon ng ating bansa. Pagka ikaw pala ay nag-react at nagpahayag ka ng kapalpakan ng gobyerno, lalo-lalo po ang maanumalyang korupsyon nangyayari sa ating bansa. At totoo naman may korupsyon. Di ba? Pagka kinundina mo ang kanilang napakabaho at napakabulok na sistema ng paglilingkod sa ating bansa, ay aakusahan ka na nila umano na pababagsakin mo ang gobyerno o papalitan mo sila. Hindi po ba? Bakit? Magaling ba silang mamuno? Tapos pinangalanan po, asama po ang Vice President, katulad po ni Romeo Pocis. Si Romeo Pocis, si Orly De Leon, Benjamin Magalong, hindi naman talaga sasama si Benjamin Magalong dyan. Si Mayor Magalong ay hindi po kasama riyan. Dahil po si Mayor Magalong, iba po ang kanyang programa.
Hindi po siya sang-ayon na mapalitan po si BBM dahil kung siya po ang pakikiramdaman po natin, okay po sa kanya si BBM. Mga kabayan, okay po sa kanya yung paglilingkod po ni BBM na 3 taong korupsyon ang ginawa po sa bansa, na siya po ay nananahimik at hindi po malaman kung siya ay sangkot din dyan. At syempre po, pinangalanan din po si Johnny Macanas. Si Johnny Macanas po, isa pong vlogger. Vlogger po ito. Ito po yung retired general ng AFP. Si Johnny Macanas, isa pong vlogger po natin ito. At si General Bantag, biri mo, pati si General Bantag na masyado po nilang pinulitika. At si Colonel La Chica, si Colonel Leonardo, at si Colonel Metran, at si Captain Dado Enriquez, at si Ferdinand Topacio. Si Atty. Topacio, mga tama, kasama na rin, ibang klase. Si Atty. Vic Rodriguez, si Mike Defensor, si Chavit Singson, si Senator Marcoleta, si Orlando, at si alias Monk. Matindi itong mga tao na ito. Matindi rin ito si Tulfo. Kaya nga sabi ng Vice President, mga bayan, pag wala ka naman ebidensya, iyan ay isang marites, isang chismoso, si Tulfo. At least dito, nalaman po ng taong bayan kung si Mayor Magalong, kung ano po yung kanyang direksyon. Siya po ay nag-expose po ng korupsyon at nagsasabi po ng korupsyon, mga bayan, at lumalaban siya sa korupsyon, pero hindi niya po kayang labanan yung pinakaulo ng korupsyon. Yung po ang lumalabas doon. Anti-corruption ka, binabatikos mo ang mga korap, pero hindi mo kayang batikusin yung ulo ng korupsyon, yung pinaka-leader. Kasi may leader po yan eh. Hindi po ang korupsyon dito sa ating bansa ay matatapos lang po sa isang tao o iilan tao. Systematic po yan. Syndicate po yan eh. Sindikato. Hindi po ang korupsyon ay nasa DSWD. Di ba? Hindi po dyan. DPWH for correction. Hindi po DSWD. DPWH. Hindi po sa DPWH ang talagang ugat ng korupsyon. At hindi rin po sa mga contractors. Hindi po. May politiko po yan. Hindi po magkakaroon ng proyekto ang mga contractors kung wala po mga politiko rin. At yan po'y magkakasabwat. Alam naman po natin yan. Hindi naman tayo pinanganak lang kahapon. Hindi po. Systematic po yan. At yan ang accountability po niya. Nagmumula po yan sa Commander-in-Chief. Dahil hawak po ng Commander-in-Chief ang DPWH. At pagdating na po sa ground, sa sinasabi pong proyekto sa baba, katulad po ng mga distrito at barangay at city, ay kontrolado na po yan ng congressman at may governor pa dyan. Hindi po ba? At kasama rin si mayor. Hindi naman po pwedeng si Eddie at si Patty. Lahat yan ay magkakaroon. Hindi ba? Pati ikaw, magkakaroon. Ganyan po sila. Hindi pwedeng Eddie ikaw lang o Eddie ako lang. Hindi ganon. Pati kayo. Kaya nga kasama si Eddie at si Patty dyan. Hindi po ba? Systematic yan. Hindi po ba? Kaya dito po kay Mayor Magalong, pagka ito po ang inasahan po natin, ang kanyang sursuela na investigasyon gamit po ang ICI, wala pong matutumbok ang kanilang investigasyon. Kahit dahil sinabi na po ng Vice President yan ito pong investigasyon na ginagawa po nila, mga tamay, panglihis lang po ito. Pan-delay, panglihis. Hindi naman po matutumbok dyan ang ulo, ang leader, ang utak. May utak po yan. Hindi po basta-basta korupsyon po ang ginawa nila. Systematic po yan. At sinasabi nga ng Vice President, umpisa pa lang, tinira na nila yan. Umpisa, 2023. 3 taon na po nilang ginagawa yan. Hindi po ba? Kaya dito po kay Mayor Magalong, nakapangihinayang ang si Mayor Magalong. Dahil wala naman po mangyayari sa pinaglalaban niya. Kahit po magsalita si Mayor Magalong ngayon na siya'y anti-corruption,
wala pong mangyayari sa anti-corruption niya. Kasi ang tutumbukin lang po yata nila ay puro po gurame, yung nasa baba. At hindi po nila habulin yung pinakaulo. Hindi po ba? Taong bayan na nakakita. Pinapatay na nga taong bayan eh. Sa malawakang pagbaha pa lang na dulot ng mga programa nila na sinasabing maiibsan ng mabilis ang baha sa ating bansa. Pero hindi po nangyari yan. Hindi po ba? Ang nangyari po, naibsan at nawala ang pera ng taong bayan, pero ang baha ay lumala ng lumala. Yun po ang nangyari sa ating bansa. Ang pera po ang nasolusyonan nila. Binigyan nila ng solusyon ang pera ng taong bayan, pero ang baha ay lalong lumala ng walang solusyon ang mga demonyong politiko sa ating bansa. Kaya nakapagtataka lang po kay Mayor Magalong. Ano po mangyayari sa ICI? Diyan po ba magdidepende? Magdidepende na lang po ba ang taong bayan sa investigasyon nyo? Kaya nga ang tanong ng taong bayan sa inyo ang problema ng baha sa Luzon, Bicol, number 1, Bulacan, nandiyan ang mga sindikato umano, sa Bicol, at lubog sa baha ang Bisaya, lalo-lalo ng Bagyong Tino. Pero ang iniimbestigahan nyo, inuunan nyo, Davao City. Di ba? Doon pa lang sa investigasyon nyo, may tinutumbok na kayo. Hindi ba? Samantalang ang malalang korupsyon na kayo na rin mismo nagsabi, di ba? Nasa Bulacan. At napakaraming politikong involved. Pero, napakalapit nyo na sa Ilocos Norte at napakalapit nyo na rin po sa La Union. Pero wala pa kayong investigasyon sa Ilocos Norte, La Union, Bicol, at lalong-lalo na sa Leyte, yung mismo pinangalanan tambaluslos ng Vice President. Kaya po sa ginagawa nyo po, Mayor Magalong, malabo na po kayo sa sabaw ng pusit, manamalutas nyo po ang malawakan at systematic na korupsyon sa bansa. Mangyayari lang po yan, hindi po sa inyo pong pananaw at ideas. Never masolve at mapanagot ang tunay at napakaraming systematic, isang damukal na politikong magnanakaw sa ating bansa pagka kayo lang ang nag-imbestiga at kayo lang ang habol dito sa sinasabi nyong mga magnanakaw. Malabo po yan sa sabaw ng pusit. Unang-una, may pinoprotektahan po yata ang grupo ninyo. Hindi kaya? At meron lang pong dapat pangalanan. At merong hindi yata pangalanan. Hindi kaya? Kaya kami umaasa. Hindi na po kami aasa sa inyo, Mayor Magalong. Malabo na po kami makakuha ng totoong hustisya sa inyo pong pag-iimbestiga at sa inyo pong expose. Expose po kayo na expose. Lagi po kayo may exposure sa media at ini-expose nyo po at binabatikos nyo po ang mga magnanakaw. Malabo na po yan. Hindi na po maniniwala basta-basta sa inyo ang taong bayan ngayon. Ang taong bayan po ay hirap na po ang kalagayan namin, lalong-lalo po sa korupsyon at sa mga proyektong wala namang pinatunguhan. Pero ang inyong investigasyon ay puro po, patsi-patsi. Limitado lang. Ang kailangan po ng taong bayan, kaya nga po napakarami pong nagsasalita ngayon, hindi lang po yung nabanggit ni Montulfo. Halos lahat po ngayon, pati mga OFW ay nagsasalita sa social media. Desperado. Di ba? Desperado sa nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo sa korupsyon. Kaya nga gustong-gusto na ng taong bayan na maging presidente na at mapalitan na ang Vice President na umupo hanggat maaari para po mapanagot na talaga ang tunay na mga magnanakaw. Dahil alam at kilala ng Vice President lahat ng mga politiko na sangkot dahil mismo siya ay sinasabi niya, isang araw lang sa kanya, mapapangalanan niya na lahat, pati ang ulo ng korupsyon na nangyari po sa ating bansa. Isang araw lang. Dahil siya po ay abogado at kaya niyang imbestigahan at alam niya ang proseso ng pag-imbestiga dahil unang-una, pagka binuksan po ang mga libro ng mga demonyong politiko, lalabas na po lahat
ang mga nahawakan nilang proyekto at kung magkano lahat ang mga proyekto na nahawakan kasama po ang DPWH. Hindi po ba? kaya malalaman mo na lahat yan kung magkano napunta sa distrito ni Tambaloslos, distrito ni Saldico. Oh, hindi pala district congressman yan. Yan po ay party list lang po yan. Malalaman po ng Vice President yan. Bakit nagkaroon ng napakalaking pondo ang party list ni Saldico? Hindi po ba magalong? Napakadaling tumbukin? Bakit pagka sa inyo hindi nyo matumbok ang ulo? Pero sa Vice President, isang araw lang kaya niyang tumbukin? Dahil unang-una, merong intelligent at confidential fund ang Pangulo na hindi po yata nagagamit dito sa investigasyon ng malawakang korupsyon. Dahil nga po, baka yata sangkot din siya. Hindi po ba? At isang damukal din kasi ang issue ng Pangulo pagdating po sa issue ng korupsyon. Hindi po ba? Nahandyan po ang Ginto, nahandyan po ang Maharlika, nahandyan po ang PhilHealth, nahandyan po ang GSIS, SSS, PDIC, at meron pang Lotto, meron pang airport, at meron pang pagpirma ng mga blanco na hindi bababa sa 241 billion ayon kay Attorney Vic at Congressman Ungab na pinirmahan niya ang napakalaking blanco na sinasabi niya wala ng blanco. Nagkaroon lang naman ng blanco doon po sa BICAM at doon sa small committee. Hindi po ba? Siyempre, pag pinirmahan niya yon, planchado na yon, nalagyan na ng numero yon. Kaya nga na isang damuka lang insertion. Hindi po ba? Kaya mga kabayan, dito po kay Mayor Magalong, mga kabayan, malabo na po tayo. Hindi po tayo makakakuha ng hustisya sa gagawin nila umanong investigasyon. At yung sinasabi niyang siya'y laban at kontra sa korupsyon, hindi matatapos ang korupsyon sa ating bansa kung hindi mo papalitan ang mga magnanakaw. Hindi po ba ganon, mga kabayan? Kahit naman po sa isang negosyo, di ba? Kahit po sa bangko, hindi po ba? Pag hindi mo pinalitan ng manager, hindi mo mapipix at hindi mo malalaman ang nangyari at ginawa nilang pagnanakaw. Dahil makakaroon ng cover-up. Hindi po ba, Mayor Magalong? Kaya nga dapat mong tanggalin at palitan mo yung puno para malaman mo ngayon kung ano ang mga pinagagawa nila. Kasi wala na siyang kapangyarihan para i-cover up at pagtakpan ang ginawa nilang pagnanakaw. Hindi po ba, Mayor? Kaya nga pagka napalitan ng Pangulo, malalaman na po ang totoong nangyari at totoong ginawa nila at totoo kung paano nila pinagpartihan ang pera ng taong bayan dahil po ang uupo po ay hindi po kasama nila at hindi po sangkot sa ginawa nilang systematic corruption, syndicate, umano na korupsyon. Hindi po ba, Mayor? Kaya nga po, gustong-gusto ng taong bayan maging presidente ang vice president dahil magkakaroon na po ng parehas na investigasyon. At huwag naman sana, Mayor Magalong, na baka ikaw ay meron din dyan, lalong-lalo sa Baguio. Huwag naman sana na baka ikaw ay nabibigyan din dyan umano. Huwag naman po sana, Mayor Magalong. At sa tingin naman po yata ninyo ay matino naman kayong politiko. Hindi po ba, Mayor Magalong? Kaya dito po mga tambay, kahit po ano ang gawin ni Mayor Magalong, paikot-ikot sa kanya po mga interview at sa kanyang galawan, sa kanyang body language, ay isa lang po ang tinutumbok mga tambay. Ay siya po ay sumasang-ayon po at gustong-gusto niya pa ang ginagawa pong pagpapatakbo sa gobyerno dahil wala po siyang nakikita na magiging pagbabago sa ating bansa, lalong-lalo po kung ang Vice President ang uupo. At pangalawa, wala po siyang bilib yata sa Vice President Sara Duterte. Kaya po ganun, mas bilib po siya sa paglilingkod po ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Ganun po talaga mga kababayan. Mahirap. Alam naman po natin yung meron po kasing ganyang mga politiko na mamangka sa dalawang ilog. Hindi po ba? Karamihan naman po sa mga politiko ganun Di ba? Unang sakit po kasi ng politiko ang pagiging balimbing.
Yan po kasi ang tradisyon ng mga politiko eh. Kung hindi ka balimbing, namamangka ka naman sa dalawang ilog. Pwede ka sa kabila, pwede ka sa kabila. Hindi po ba? Ibig sabihin, pagka po natanggal na yung isa, sisip-sip ka naman doon sa isa. Hindi po ba? Pagka alam mo tataob na yung bangka ng isa, ay doon ka naman sa kabila mamamangka. Ganun po ang politika sa atin mga kabayan. Yan po mga kabayan. At si Mayor Magalong ay masamang-masama ang loob dahil sinama po siya ni Mon Tulfo sa mga sinasabi po na gusto na po na mapalitan ang nanunungkulan sa ating bansa para naman po umayos ng muli at makaahon at makabangon po ang ating ekonomiya. Kasi pagka po nanatili sila sa kapangyarihan, ang mangyayari lang po sa ating bansa ay mababaon lang po tayo ng mababaon sa utang. Real talk. Kasi wala naman pong papasok na investor o malalaking investment sa ating bansa dahil alam na po sa buong mundo na ang ating bansa po ay korap. Korap po. Sino po ang mamumuhunang pang malalaking bansa sa ating bansa? Kung ang ating bansa ay korap. At grabe ang pamumulitika. Sige nga. At napakamamahal ng bilihin at kuryente. Hindi po ba? Wala pong papasok. Pati nga ang ating tourism, 'di ba? Babagsak po. Sino po bibisita at magtuturis o magtutur sa ating bansa? Sige nga. Sino mga turista? Una-una, ang seguridad nila. 'Di po ba? Magulo bansa sa politika. Dumadami na naman ang problema ng bansa, 'di ba? Dumadami na naman ang adiktos, mga krimen, masasamang tao dahil mahirap ang bansa. Dumadami na naman ang kasamaan. Dahil nga po ang hirap ng bansa, ang mahal ng bilihin. Ang iba, kumakapit na naman sa patalim. Di po ba? Kaya, ganito yata ang gusto ni Mayor Magalong Mga tamay, ganito ang gusto niya. Na ang bansa po natin ay palubog ng palubog. Hindi po ba? Kaya nga kailangan mong palitan ang ulo. Kasi nasa ulo lahat. Pagka ang ulo ay mahina at ang ulo ang may issue ng korupsyon, siya ang dapat palitan. Pagka napalitan mo ang ulo, magtitiwala na po ang buong mundo. Lalong-lalo kung matino ang ulo. Di po ba? Magkakaroon na naman tayo ng tiwala at papasukin na naman tayo ng malaking investment o investor pagka ang ulo na po ay matino. Pero habang ang ulo ay ganito at napakalaki po ng issue, lalong-lalo sa ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, issue rin po sa buong mundo yan. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po mga kababayan, ang komento po natin kay Mayor Magalong. At sa tingin po natin ay wala po tayong aasahan kay Mayor Magalong. Unang-una, nakita po ng mga Pilipino ang problema ng bansa ay nasa Cebu, nasa Bulacan, nasa Luzon, nasa buong Luzon ang korupsyon. Pero ang unang iniimbestigahan ay ang Davao City. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga nagbibigay po ng tulong, thank you po mga kabayan. At sa mga subscribers po natin, mabuhay po kayo. At ang panalangin po natin sa ating bansa na matapos na po ang kasamaan po at kawalanghiyaan po ng mga sinasabing kapita-pitagan daw po sila. Sana po'y matapos na po ang kawalanghiyaan nila. At syempre po ang dasal po natin sa pamilya Duterte na sila po'y maingatan, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, ay madugtungan din po ang buhay at kalakasan at mailayo rin po sila sa kapahamakan. Thank you po. At ang dasal din po natin sa ating buong sambayanan at sa ating po mga sarili na tayo po'y maingatan, mga kababayan. Sa muli po mga kababayan, paalam, bye-bye, ingat-ingat po.